Alleluia, 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 Alleluia. The Word of God became flesh and dwelt among us. To those who accepted Him, He gave power to become the children of God. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. He is the one of whom I said, a man is coming after me, who ranks ahead of me, because he existed before me. I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kindly all be seated. A blessed morning to everyone. Please greet your people beside you. Good morning and Merry Christmas and a blessed New Year. So today we also welcome everyone in this Pilgrim's Mass. And this is dedicated to all the people who are coming into the Church of Quiapo, the Minor Basilica, and the National Shrine of Jesus Nazareno in order to pray, in order to visit the church. And we also acknowledge all those who are joining us through live streaming all over the Philippines and all over the world. You know, the devotion of the Black Nazarene or the Jesus Nazareno is very popular, and it even scattered around the world. And today we also celebrate the holy name of Jesus. Every time we hear, we are being called by God, especially when we hear that the God is calling us gently. What did our hearts say? How do we feel whenever we hear that the Lord is calling us? Mga kapatid, ang pangalan po natin ay hindi lang basta tunog. Ang pangalan po natin ay may dalang kwento. Ganon din po ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan na binigay sa atin ng mga magulang, it is given with a relationship. May pagkakilala at may relasyon sa ating kapwa. Kaya ngayon pong kapistahan ng banal na pangalan ni Jesus, tinatanong po tayo ng ating simbahan, what is the meaning of our name in our lives? Anong ibig sabihin ng ating mga pangalan patungkol sa ating mga buhay? At kung tinatawag tayong mga anak ng Diyos, paano tayo namumuhay? Narinig po natin kanina, sa pangalan ni Jesus, niyakap ng Diyos ang ating pagkakakilanlan
bilang mga anak niya. Sa unang pagbasa po, malinaw ang mensahe ni San Juan. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama. Tinawag niya tayo mga anak ng Diyos. We are sons and daughters. We are children of God. At tayo nga. Hindi ito titulo lang. Hindi lang po ito basta title. Ito ay isang relasyon natin bilang mga anak ng Diyos at sa ating Ama sa langit. Sa Ebanghelyo po, narinig po natin na itinuro ni Juan Bautista si Jesus at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po mismo ang lumapit, pumasok sa ating kasaysayan, tinanggap ang ating laman bilang tao at ang ating mga pangalan. Ang Jesus ay nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Ang pangalan po ni Jesus ay nakakabit din sa kanyang misyon na ating manunubos, na ating tagapagligtas. Sa pangalan pa lamang sinasabi na ng Diyos sa atin, kilala kita, mahal kita, lalapit ako sa iyo. Yan din po ang kahulugan ng pangalan ng ating Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang Emmanuel. Mga kapatid, marami po sa atin ang nagdadala ng sugat sa pagkakakilanlan. May nagsasabi sa atin, hindi ako sapat. Meron po siguro nagsasabi sa atin, hindi ako karapat-dapat. Wala akong halaga. Pero sa Pasko po at sa pagdiriwang ng banal na pangalan ni Jesus, mayroon pa pong mas malalim na kahulugan ang ating pagkakakilanlan. Tayo po ay patuloy na sinasabihan ng Panginoon, anak kita. Isang simpleng larawan po. Kapag may batang naliligaw, siguro sa isang palengke, at umiiyak, ano ang unang ginagawa? Tinatawag ang pangalan. At kapag yung bata po, narinig na niya yung pangalan niya na tinatawag ng kanyang magulang, kahit magulo, kahit maingay sa paligid, tumatakbo siya, papalapit sa kanyang magulang, papalapit doon sa taong tumawag sa kanya. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa gitna ng ingay ng mundo, tinatawag niya tayo sa pangalan ni Jesus, ang pangalan ng awa, ang pangalan ng pag-asa. Kaya ang tanong po sa atin, kanino ba natin hinuhugot ang ating pagkakakilanlan? Kanino po natin hinuhugot ang ating mga pagkatao? Sa opinion ba ng iba? Sa tagumpay ba o sa pagkabigo? O sa katotohanang anak tayo ng Diyos? Sana po ang katotohanan ito na tayo ay mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos kay Kristo, tayo po sana ay maintindihan natin na tinatawag tayo na mamuhay ayon sa Kanyang pangalan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Kung totoo na anak tayo ng Diyos, may kasunod po itong pananagutan. Hindi lang po ito basta titulo natin na maaari na nating ipagyabang sa iba. Sabi po ni San Juan, ang nananatili kay Kristo ay tumatalikod sa kasalanan. Hindi dahil perpekto po tayo, kundi dahil may direksyon na ang ating mga buhay. Ang pangalan po ni Jesus ay hindi lamang binibigkas sa panalangin. Ito po ay isinasabuhay. Kung tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, makikita po ito sa ating gawa at kilos, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kapag sinasabi po nating tayo ay mga Kristiyano, sana po hindi lang ito tungkol sa ating pagkakakilanlan o pangalan bilang mga Kristiyano. Sana po dala-dala natin ang pangalan ng Diyos sa ating buhay. Ang pangalan na Jesus na ating tagapagligtas sa ating mga trabaho, sa ating mga tahanan, sa ating eskwelahan, at maging sa mga social media platforms.
sa pakikitungo natin sa mahihirap at maging sa ating mga kaaway. Sana po ang una nilang makilala sa atin kapag sila ay nakasalamuha natin, tayo ay mga anak ng Diyos. Maari po natin tanungin ang ating mga puso, kapag may mga nagkasala sa atin, Jesus ba ang lumalabas sa ating mga salita? Kapag meron po tayo nakaalitan, ang Diyos pa rin ba ang namumutawi sa ating mga bibig at namumutawi sa ating mga puso? Kapag may mahina, Jesus ba ang makikita sa ating mga kilos? Kapag may tukso sa pandaraya, galit o pagmamataas, kaninong pangalan ang pinipili po natin? Ito po ay isang munting paalala para sa atin. Nawa ang pangalan ni Jesus, ang pagkakakilanlan po natin bilang mga anak ng Diyos, ay hindi lang maging isang pangalan para sa atin o titulo bilang mga anak ng Diyos, kundi makita ng mga tao makakasalamuha natin na tayo mismo isinasabuhay po natin ang pangalan ni Jesus at ang pagiging anak ng Diyos natin. Kaya naman po ang hamon sa atin na namumuhay bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay hindi mga alipin ng takot. Bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo bihag ng mga kasalanan. Bilang mga anak ng Diyos, sana po malaman natin na tayo ay mamuhay hindi lang para sa ating sarili. Naway isang tabi po natin ang pagiging makasarili. Ang Salmo tugunan po ay narinig natin kanina. Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. We sing to God a new song. Ang bagong awit na ito ay ang bagong pamumuhay, bagong buhay kasama ang Diyos. Mas magpapatawad po sana tayo. Mas magiging totoo po sana tayo. At mas maglingkod po sana tayo sa ating kapwa. Kaya naman po mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ang kapistahan ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus, pakinggan natin ang Diyos na tumatawag sa atin sa ating mga pangalan. Tayo po araw-araw ay tinatawag ng Diyos sa ating mga pangalan. Kaya naman po, isa rin pong paalala ito sa mga magulang. Alam niyo po, kapag ako po ay nagbibinyag, minsan medyo napapaisip po ako sa mga pangalang ibinibigay ng mga magulang. Meron po ako na-encounter na pangalan na ang hirap banggitin, sobrang haba. Nahihirapan din po yung bata. Kaya naman po, sa alang-alang po natin sa pagbibigay ng pangalan sa mga bata, mga magulang, ay yung misyon na kaakibat ng pangalan na ito. Sana po, isabuhay natin ang pagbibigay din ng pangalan sa mga bata. Sa pagkakatawan tao po ng ating Panginoong Hesus, niyakap ng Diyos ang ating pagkatao. At bilang mga anak niya, anak ng ating Panginoong Diyos, inahanyanyaan tayo na ipamuhay ang kanyang pangalan sa ating pang-araw-araw na pagkilos at gawi. Sa tuwing babanggitin natin ang pangalan ng Diyos, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, naway sabay nating sabihin sa ating mga puso, salamat Ama dahil anak mo ako. Salamat Ama dahil tinulungan mo akong mamuhay bilang anak mo. Naway patuloy po tayong pagpalain ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen.